kasi yung bayo nito eh. Ako hindi ako nagdadayin. Year 2009, kami nagkakilala ni Abby. Actually, sa online game lang kami nagkakilala. Sa audition. Ayun, nagkalaro kami mga ilang araw. Then, one day nagkita kami. Then, na first, ano tawag doon? Hindi naman, nagkita lang kami talaga. Meet up parang. Ayun, tapos nakita ko ang parang tumibok ng puso. Cheesy! Sige sir, kwento ka. Tapos ayun, dati pangarap kong maging piloto eh. Pero nung nakita ko siya, ayoko na eh. Kasi ngiti pa lang niya, langit na. Happy birthday! Mula sa araw na ito, gusto kong malaman mo na hindi ka na mag-iisa. Magigisa na lang. Mahal kita dahil lagi mo sinasakyan lahat ng trip ko, sa pagkabaliw ko, sa pagiging maintindihin mo, sa laging pakikinig kahit natutulugan mo na ako. Kahit ang lakas mong humilig, okay lang yun kasi ganun kita kamahal. Mahal na mahal kita. Alam ko kahit medyo pasaway ako, tamad, saka hindi masyado akong kilos, alam mo kung mahal mo ko. Tapos, kahit lagi kang galit sa akin, mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat para sa'yo. Pangako ko, after ng kasal, lahat ng ayaw mo gagawin ko. Oo. Pag ayaw mo maglaba, ayaw mo magluto, ayaw mo magsaing, gagawin ko para sa'yo. Then, sana maging masaya tayong buong pamilya, magkaroon tayo ng baby, malusog. Ayun. I love you for always believing in me, for making me feel strong, and for helping me to believe in myself, lalo na nung panang sobrang daw. Nakakayas na ko. I vow to support you emotionally, spiritually, and financially. Sasama ko sana yung physically, kaso hindi pwede kasi mabigat ka. I promise to love you sa parang alam ko. Hindi ko man maipangako na hindi na mainis sa'yo, lalo na sa tama mong mapang-asar. Pipilitin kong mas habaan pa yung pasensya ko sa'yo. I promise to love you for the rest of my life. Partners for life. My heart is yours. Si Kuya, pinaiyak ako. Hindi, okay lang. Kanina, okay na This time naman. Sasabihin ko sa kanya, happy birthday, kasi birthday mo ngayon.
Ayun, tsaka hindi mabait yan, sobrang bait yan. Wag lang sanang pasaway kasi lagi siya naninigarilyo. Yun lang naman yung lagi naming lagi kong sinasabi sa kanya, bawas-bawasan niya. Yun lang. Napapromise ko sa kanya, yun nga yung susuportahan ko siya sa lahat. Yun. Basta lahat ng kaya ko, ibibigay ko. Yun lang. Okay, 1, 2, 3, daw tingin sa akin. To break your heart, I see no light, she's dressed in white, but she's well and truly shown her other side. She'll cross her heart and hope to die, pollute your brain with all her lies. I won't be looking for her on the other side. Happy birthday, mahal. Ang tagal nating iniintay itong araw na ito. Sayang nga lang hindi inabot ni nanay. Alam ko matagal na niyang inaantay itong araw na pakasal tayo. This is my simple gift for you. Nanay is always in our hearts. Mahal na mahal kita. Sobrang pangit ng sulat ko. Oo, Abby. Piso! Joke lang. Saan pa nilalagay? Sa ilong. Saan ba yung sinusuot? Kaya gusto mo ito nilalagay. You urge me on it. Hello. Tungkol sa gift mo. Thank you sa gift. Ganda ng gift mo. Muntik na ako maiyak eh. Pero rin naiyak talaga eh. Salamat sa gift. Mahal na mahal kita. Apa? We welcome you to the celebration of marriage of Bok and Abby. And let us start the ceremony. Please all welcome our officiating minister, Bishop Joseph Pelarea. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. Still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. Still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at we would be missing. They said, I
bed. They'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to, still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of, still the one I kiss goodnight. Heart beat fast, colors and promises. How to be brave, how can I love? May we request everyone to please all rise as we welcome the bride, Miss Abigail Reyes Santos. Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer, I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. Love you for 1,000 more. Time stands still, beauty knows she is. I will be brave, I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to Good afternoon to the everyone. Tayo po ay narito ngayon sa pag-iisang dibdib ni Adele at ni Abigail or Bok and Abby. Sa ilalim ng seremonya nang meron pong kabanalan at merong sagrado na pagdaos ng kanilang pag-iisang dibdib. Kaya ito pong kasalang ito ay binigyan ng kahalagahan ng Panginoong Jesucristo nung siya po'y dumalo sa isang kasalan sa Kana na kagaya po nito. Siya po ay naghimala. Naghimala ng mga biyaya, ng pagdami nga ng alak, na kinapos ang kasalang yon. At ang Panginoong Jesucristo ay sa pamagitan nahayag yung kanyang kaluwalhatian. Isa sa dahilan kung bakit merong ganitong seremonya para mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa atin pong pagdalo dito ay isipin po natin ang ating pagdalo na may paggalang, pagrespeto sa ganito pong kasalan. Ngayon po, kung nais po nating marinig ang pagpapahintulot ng sino mang nagbibigay pahintulot para ipagkaloob ang babaeng si Adele, si Abigail. Pwede po bang magtaas na lang ng kamay kung sino ang nagpapahintulot nito? Mga magulang? Yan. Maraming salamat naman. Palakpakan natin ang Panginoon. At bago po natin ituloy, baka meron pa pong gustong humirit
Meron po bang hindi sumasang-ayon sa kasalang ito? Kung wala man, manahimik na lang. Ayun. So wala tayong narinig na pumapalag. Ano ho? Wala, bawal pumalag. Hindi lalabas ng buhay dito. Palakpakan natin ang Panginoon. wala na po pumipigil. Sige po, tayo po ay manalangin sandali. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat narito si Adele at si Abigail na nagpasya nga na ipasa ilalim sa iyong mga prinsipyo, sa iyong kalooban ang kanila pong pag-iisang dibdib. Naniniwala po kami na sa kanila pong pagpapasya ay meron po kayong nakahandang pangako sa mga nagpapasailalim sa iyo pong mga batas, alituntunin sa iyong kalooban sa pag-aasawa. Panginoon, hiling po namin ang iyo pong pangunguna sa patuloy naming pagdaraos ng seremonyang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak na si Jesus at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Adele, tinatanggap mo ba si Abigail bilang iyong asawa at iingatan siya sa lahat ng panahon, mabuti man o masama, sa karangyaan man o karalitaan, o kalasugan man o sa karamdaman, ay ibigin mo ba siya at pakamamahalin hanggang paghiwalayin kayo ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos? Ibinibigay mo ba ang iyong sarili sa Kanya ng may taus-pusong pangako? Yes, Pastor. Yan. Palakpakan naman natin. Talaga. Ikaw naman, Abby, tinatanggap mo ba si Adele bilang iyong asawa at iingatan siya sa lahat ng panahon, mabuti man o masama, sa karangyaan man o karalitean, sa kalusugan man o karamdaman? Ay ibigin mo ba siya at pakamamahalin hanggang paghihiwalayin kayo ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos? Binibigay mo ba ang iyong sarili sa Kanya ng taus-pusong pangako? Opo, Pastor. Iyon. Buti naman. Palakpakan natin sila. Alright. Nais ko pong ibahagi sandali ang salita ng Diyos sa mga awit 125, 127 verse 1. Psalms 127 verse 1. Ang sabi po rito, unless the Lord builds the house, its builders labor uselessly. Maliban daw ang Diyos na maliban ang sino mang nagtatatag ng pamamahay o ng kanyang pamilya, na hindi si Lord ang nagtatag nito, ang kanyang pagtatatag daw, pagtataguyod ng kanyang pamilya ay walang kabuluhan. Medyo mabigat, ano? Parang di niya kailangan ang Diyos. So, sarili niyang kayod. Siguro nga, sinabi ng Panginoon, sapagkat maraming mga nagsasama na masaya lang sa una. Ano? Enjoy sila nung sila'y bagong kasal. Masaya din ang mga invited, ang mga guests. Masaya lahat. Mga ninong-ninang, mga primary sponsors, secondary sponsors. Lahat masaya, kainan. Everything is prepared. Ang ganda ng kantahan. Pero hindi tumagal. Ang sabi ng awit, ang kastilyo ay nabubuwal. Gano'n, no? Nabasag ang pamilya, mga broken family, nagkahiwalayan, kung hindi man, napahamak ang mga anak, nang dahil doon, nagkagulo. Hindi naging maayos, hindi naging, ang sabi nga, they live happily ever after. Hindi nangyari sa kanila yon. Well, totoo. Maraming ganyan. As a matter of fact, sa statistics, ang dami pong mga anak na illegitimate
Dapat alam yan ng mga statistician. Maraming mga walang nanay, walang tatay. Malungkot. Kasi nga, ang sabi ng Bible, unless the Lord builds the house, its builders labor uselessly. Well, the truth of the matter is, si Lord, nung nagtatag ng mga institusyon, meron pong 3 mahalagang institusyon na itinatag niya dito sa lupa para maipamalas yung kanyang pagkadiyos, yung kanyang larawan kung sino siya. Una, nagtatag siya ng family. Pangalawa, nagtatag po siya ng simbahan, church. Pangatlo, nagtatag po siya ng state. So in other words, itong 3 ito ay dapat maintindihan ng bawat mamamayan. Kaya nga mga kapatid, siguro sa presentation natin ngayon ay dapat maintindihan po natin ito sapagkat marami na akong kinasal Pero pagkatapos ay pagka hindi talaga naintindihan yung dahilan ng pagsasama nila, na parang pangpamilya lang ang kasalan, na wala siyang relasyon sa church, walang relasyon sa pamahalaan, somehow may kulang. May kulang po. Sabagat si Lord, naglagay siya ng mga alituntunin na halos pare-pareho ang sistema ng Lord sa pamilya, sa iglesia o church at sa pamahalaan. Pareho ang sistema. Ang tawag nga po doon ay Theos. T-H-E-O-S. Pag sinabing Theos means God. Now, T, first, nagtatag siya ng sistema nitong 3 ito ng institusyon ng T-transcendence. Pangalawa, hierarchy. Pangatlo ay ang tinatawag pong T-H-E, let me see, nakalimutan ko sandali. Hierarchy. Pangatlo ay ethics. Meron pong ethics or pang-apat, meron tinatawag na oath, theos, S, succession. So, dun po nakapaloob ito pong 3 ito, atong 5 ito, na sistema ng Diyos sa church, sa family, sa church, at sa state. Dapat po natin maintindihan po ito. Na halimbawa, sinabi ng Panginoon sa family, Matthew 19:5. Sabi niya, that is why a man will leave his father and mother and be united with his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, man must not never separate. So kaninong sistema yon? Sabi, ang Diyos ang nagsama noon ay walang pwedeng maghiwalay. So kitang-kita natin yung existence ng God, transcendence, that God is there. He is the one who created this institution. Alright? And another thing, ang sabi po nga ng Psalms 127:1, na malibang siya talaga ang nagtatag nito, walang saysay yung ating mga pagtatayo nito. Kaya, ayon pa sa Matthew 16:18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon the rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church. So siya rin ang nagtatag ng church. Kung siya ang nagtatag ng family, siya rin ang nagtatag ng church. Hindi ang sino man ang nagtatag ng church. Okay, now, pangatlo, kitang-kita natin dito na ang sabi naman doon sa Romans 13:1, let every soul be subject to the higher authorities, for there is no authority but God. So the authorities that exist are ordained by God. That the one resisting the authority resists the ordinance of God, and ones who resist will receive judgment to themselves. So in other words, siya rin ang nagtatag ng authority ng pamahalaan.
Kaya siya ang Lord ng family, siya ang Lord ng church, siya ang Lord ng estado. So, in other words, kayo na nagsasama, dapat isipin nyo na hindi puro pang pamilya lang kayo. Merong church na siya rin ang Lord. Merong pamahalaan na siya rin ang Lord. So, dapat ngayon pa lang naintindihan na natin yon. Abby and Adele. Na sa inyong pagsasama, nagpapasailalim kayo sa institusyon. God ordained these three institution. Sapagkat pag hindi natin naintindihan ito, magiging exclusivistic lang kayo. Wala kayong pakialam sa simbahan, wala rin kayong pakialam sa pamahalan. Basta kayo nabubuhay ng magsama, solved na kayo. That is wrong. Are you still there? Nandiyan ba kayo? Naintindihan niyo ba yon? Okay. Ano ba sa isa nun, pastor, na kung saan kami ay kabilang dun sa, kami ay dapat we should not undermine the church and we should not undermine the state in our establishing in our family. Halimbawa na lang, ang sabi ni Lord, sa family, so meron pong transcendence, pareho, si Lord. Si Lord Jesus, ang Lord ng family, siya rin ang Lord ng simbahan. Hindi ang mga pare, hindi si Papa, I'm sorry to say, hindi ang relihiyon, hindi ang mga pastor, si Jesus. At kahit sa state, si Jesus din. Siya ang ruler. As a matter of fact, pati mga Islam, naniniwala na si Jesus darating panahon bababa at maghahari. Even the Muslims, they believe that Isa Al-Masih, na si Jesus bababa at siya ang ruler ng pamahalan. So imagine, kaya hindi natin pwedeng baliwalain ang paghahari ng Panginoon. Now, transcendence. Pangalawa, yung tinatawag po nating hierarchy. So naglagay si Lord ng hierarchy. Halimbawa, meron, pag sinabing hierarchy, meron ako na-miss. Sabi po sa transcendence, who is in charge? God is in charge. Sa hierarchy, what is the order? May order. Halimbawa, sabi niya sa sa Ephesians 5:22-23, wives, subject to your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. So may hierarchy. Merong husband na head. Siya ang leader ng family. Na dapat ang wife magpapasakop sa husband. Alright? Pangalawa, sabi ng Proverbs 31:10-31, yung wife, hindi lang basta parang katulong. But helpmate. Pag sinabing helpmate, katuwang. Sa Proverbs 31:10-31, it describes a virtuous woman. Pangalawa, competent woman. Pangatlo, businesswoman. And pang-apat, she is a mother. So, yun pong mga descriptions ng babae na hindi lang basta katulong o katuwang, but helpmate. Hindi basta katulong, but katuwang. Helpmate, in other words. She is to be a helpmate in submission to her husband. Okay, naintindihan mo ba yon, Abby? And Adele, ikaw syempre ang head. So therefore, in other words, hindi uso sa Kristiyano ang under-desire. Alright? Yan. Yan. Hindi pwede. Basta na lang, sabi nga ang mister daw ay, natawag niyan? Meron daw siyang commander. May ganun, di ba? May commander, no? At basta na lang natatakot. Hindi po ganun, no? Siyempre, natatakot ka kung may ginagawa kang kalokohan. O, di ba? Now, ngayon, ang sabi pa po ron, may hierarchy. Sabi ron sa Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. So in other words, pati mga anak, may hierarchy. May dapat magpasakop sa magulang. Dapat, kung gusto mong gumanda buhay mo, maging successful ka, ang sabi ron,
You honor thy parents. By the way, hindi ikaw ang pumili ng magulang mo. Nung lumabas ka, binigay na sa iyo ni Lord yan. Kaya kung magkakaanak man kayo, I'm sorry, I believe, na magkakaanak talaga kayo, dapat matuto ang inyong mga anak magpasakop sa magulang. So both of you, kayo ang head ng inyong mga anak. Pagre-rebelde ng mga anak, nagre-rebelde yun kasi hindi nila alam yung hierarchy na tinuturo sa institusyon ng Panginoon. Kahit yung mga magulang ay mapagkita ang may kasamaan, pero wala namang perfect. Okay? Wala kang ibang attitude, kundi igalang pa rin ang parents mo. Bahala si Lord ang siyang magturo sa iyong mga magulang. So, pag sinabing hierarchy, sabi ron, dapat ikaw, mister, ay mahalin mo ang iyong asawa. Sabi sa Ephesians 5:21. Husbands, love your wives as the Messiah loved the church and gave himself for it. So, ang pagpapasakop mo ay may pag-ibig. Pagpapasakop sa Diyos, may pag-ibig sa iyong asawa. So, in other words, may hierarchy. Ang pag-ibig, may pag-provide ng pangangailangan ng iyong asawa, pag-provide pangangailangan ng iyong anak, you give their needs, no, shelter, food, ganyan, no, everything. Then you give out of love, you give time, give love. Dahil ang sabi ng Lord, husbands, love your wives. Kaya yan ang dahilan din, no? Ang pag-ibig at ang pagpapasakop ng bawat isa ay magiging peke, magiging hindi totoo. Kung hindi natin naintindihan na itong hierarchy na ito ay at the same time hierarchy din ng church. Sa church, ang sabi ng Panginoon, husband, love your wives, kagaya ni Kristo na umibig sa church. Wife, submit to your husband, kagaya ng church na nagpapasakop kay Kristo. So this is the basis. Ito ang katuruan na tinuro ni Lord ng klase ng pag-ibig at pagpapasakop. So ano ang basihan ng pag-ibig mo at pagpapasakop kung hindi ka ugnay sa church? If you don't belong to the church. So, mahalin mo lang siya, ano ang basihan mo? What's your basis? Dahil may pera, maganda, ikaw naman, nagpapasakop ka kasi pogi o bata pa. Magagawa mo lang yon kung meron kang model. Ano yung model mo? Pagkakasama ka sa church, if you belong to the church, this is the model. The kind of love is the same as Jesus loved to the church. And the kind of submission is the same as the church submitted to Christ. If you don't belong to the church, if you disregard the church, you don't have basis of loving and submission. Or else, lahat ng yon ay there's no absolute love and there's no absolute submission. So therefore, you should recognize God's principles, God's ways, which is through the church. All right. Another thing, sorry, meron sa talaga tayong PowerPoint dito, no? So, nagigets nyo ba? Naiintindihan nyo po ba? Kasi minsan lang itong presentation na ito, I tell you, ay hanap-hanapin nyo yung katotohanan dito. Hindi po ito parang puro emotions lang ang uwi natin dito. Okay? Now, ang sabi po ron sa Romans 12:3, for the rulers are not a terror to the good works, but to the bad. And do you desire to be not afraid of the authority? Do good, and you shall have praise from it. So, as far as hierarchy is concerned, what is the order? Naglagay si Lord ng
parents, sa family, sila yung head, may submission, mga anak. Sa church, naglagay si Lord ng mga ministers. By the way, na-miss po natin yan, no? Ang sabi nga po pala ng Ephesians chapter 4, ang sabi po ron, it is He who gifted some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, and still others to be pastors and teachers. Ano ang purpose nun? To equip the saints to do the work of the ministry and to build up the body of the Messiah. So sino yung nilagay na hierarchy sa church? Yun daw pong apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Wala akong nabasang priests. I'm sorry to say. Ano ba yun? Priest. Yung priest po kasi, sa Old Testament, yung mga pari po, mga saserdote sila. Sila yung namamagitan sa Diyos at sa tao through prayer. So, sa New Testament, ang tawag sa atin, we are the holy priesthood. Lahat pala yung mga nanampalataya kay Jesus, nagpe-pray na tumatawag na sa Diyos at namamagitan sa lahat. Yun ang mga priests. Pero, hierarchy ang pinag-uusapan, apostles, pastors, evangelists, teachers, and prophets. Ano daw ang purpose nito? To equip the saints. Para daw i-equip tayo, turuan tayo, i-train tayo to do the work of ministry para makapag-serve tayo and to build up the body of Christ para lumakas ang katawan ni Kristo. So in other words, sa church ay merong equipping, merong training. Kaya pag mag-asawa kayo, saan kayo kukuha ng mga trainings ng pag-aasawa, ng pagiging mister, ng pagiging husband, ng pagiging wife? Ano na naman ang basis mo? So, napakahalaga, in other words, yung ikaw ay napabilang sa church ng Panginoong Jesucristo. So therefore, yun po namang mga nasa state, nilagay po doon, mga rulers. Ay, yung mga rulers po, mga servant din pala sila ni God. For it is a servant of God to you for good. Then, if you practice evil, be afraid, matakot ka. For it does not bear the sword in vain. For it is a servant of God, revenger for wrath on him who does evil. For they are God's servant, always giving attention to this very thing. So, naglagay si Lord ng hierarchy. Ang tawag nga po natin doon ay mga executive, justice, legislative. Sila yung nilagay ni Lord na hierarchy at yung mga kapulisan, militar, everything, na siyang mga namamahala. Ang sabi ron, meron po silang sword. Meron pong sword. Ano yon? Baril. Na kung saan hindi yon gagamitin ng walang kabuluhan. Pagka gumawa tayo ng kasamaan, ayan, later on, pagka yung anak natin hindi gumanda, hindi matino ang pamumuhay, nagkulang tayo ng pagtuturo, nagkumon sa droga, ayun, merong pag hindi nakikinig sa nanay, tatay, hindi din nakinig sa simbahan. Ito na ngayon ang nilagay ni Lord na institusyon para sa mga ayaw magpasakop at ayaw makinig, ayaw mamuhay ng maayos. Ang Estado. Ano yon? Ang trabaho ng Estado ay simpleng, i-maintain ang peace and order. Kaya pag kayong anak mo ay natukhang, magpasalamat ka. Kasi irirahab yun, titino. Pag ayaw pa rin pakiusapan, katok, tok, 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 katok, hangyo, pakiusap. Pag ayaw makiusap, tinatago ng parents. Pag hindi tokhang, ang sunod, tokbang. Kasi ayaw nagpasakop. Nandiyan pa ba kayo? Nilagay ni Lord yun. Ano sabi ron? For it does not bear the sword in vain. Yung baril, yung sword, pangdisiplina. Kaya, napakahalaga na yung ating pamilya ay patuloy nating idisiplina, patuloy nating turuan, maging anak ninyo, para, anak, pag ayaw mo makinig, ayan, wala tayong magagawa pag ikaw ay natokbang. Kaya, yung iba sa atin, galit na galit kay Presidente Duterte.
Pero sa totoo lang, dahil pasaway ang marami sa atin, nung naging Presidente Duterte, ang daming lumabas na mga adik, libo-libo, biro mo. So marami na talagang pasaway, naapektuhan ng droga, korupsyon, terorista, krimen. Kaya, ang nung ginawa ni Lord, pinahintulot, manalo si Presidente Duterte para maging latigo sa mga makukulit. Kasi yun talagang papel ng gobyerno. Peace and order. Kung meron mang pinakamataas na papel ang gobyerno, yun po talaga yun. Kaya pagdating po sa RA 9165, yun pong batas sa droga, si Presidente Duterte, papel niya talaga, gusto niya suppression. Pag sinabi, SIP yan SIP. Yung suppression, yung mga addict, yung mga drug lord, mga pusher pala, tsaka yung mga drug lords. At talagang sinira niya yung hierarchy nun. Sinira niya yung system nun. Pero pagdating naman sa intervention, ayan, dapat papel po yun ng family, ng church. Kung paano po tulungan yung mga addict. Lalo yung prevention. Papel po natin yon. So lahat mayroong maximum participation. Hindi lang mga pulis. Okay? So in other words, yun pong estado ay dapat i-recognize natin sa ating mga pagtatatag na ating pamilya. Ethics. So what is the standard? So simple lang naman. Si Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, I am reminded of your sincere faith, which first existed in your grandmother Louise and your mother Eunice, and I am convinced that this faith also exists in you. So, ito po standard, which is the Word of God. Ang ethics, meron po tayong family code, yun pong batas. Nandun din po yung mga ethics. Si Timothy, sabi ni Paul, from infancy you have known the Holy Scriptures that are able to give you the wisdom you need for salvation through faith in the Messiah Jesus. So, andun po yung Holy Scripture. Yun po ang standard, no, ng mga pagkatuto ng mga tao, ng mamamayan, mga anak natin. Kasi ang family code natin kung minsan, pagka yun pong mga legislator natin, mga senador, congressman, pagka hindi yan ayon sa salita ng Diyos, yung kanilang mga pananaw, babaguhin lang nila yung ating family code. So, yan ang malungkot dyan. Kaya itong mga susunod na mga araw, may mga inuusad na mga batas na hindi naman ayon sa salita ng Diyos. Halimbawa, sabi ni Paul, Timothy, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So lahat, no, kung gusto nating tumino ang scripture, mula pa sa pagkabata, kay Lola Luis mo, kay Nanay Eunice mo, yung mga magulang, pinalalaki nila yung kanilang mga anak sa salita ng Diyos. So dapat ito ang basis, ito yung standard ng ethics, no? ng tamang pamumuhay. Sa church, ganun din, ang standard, sabi ni Lord, this is the Word of God. Kaya sabi niya, go and make disciples. Sa estado, ang standard dapat based on 10 commandments. Hindi pa pwede yung thou shall not kill, thou shall not steal, based on 10 commandments. Yun ang moral law. Lahat sanang mga batas ay nakabase sa moral law. Hindi pa pwedeng maglagay ka ng batas na kung saan laban sa Diyos. Yun ang malungkot po dyan. So may sanction po yan. No? Oath. Or in other words, may sanction. What is the vows? Ano ba ang pangako dyan? Pagka nag-violate, pagka naman tinupad. Siyempre sa family, meron kayo dapat rewards. Tama? Meron kayong mga blessing. Paano nyo i-appreciate yung mga anak nyo. Bawat isa. No? Ginagawa ng tama. Yung mga anak naman na sumusuway, discipline, may punishment. Dapat huwag ipagkait ang pamalo. Bata pa lang yan. Huwag ipagkait. No? Paluin dapat ng tama. Okay? Gumamit ng pamalo, hindi yung kamay. Okay? At meron pong sa church, and dyan yung punishment, may judgment din. At lalo,
sa estado, meron pong punishment. Kaya nga sa Bible, merong death penalty. Ewan ko na lang bakit inalis yung death penalty. Kaya tuloy yung mga heinous crime, palala ng palala. Hindi na natatakot. Meron daw tinanong yung mga nahuling, I think, Malaysian ba yun? Na, bakit? Dito kayo sa Pilipinas nagbebenta ng mga shabu-shabu. Bakit hindi doon sa ibang bansa? No? Ang sabi nila, naku, mahirap doon. Doon kasi papatayin ka kaagad. May death penalty. Kaya takot sila. Kaya dito sila nagbebenta kasi walang death penalty. See? Samantalang sa Bible, the wages of sin is death. May death penalty. Sa Old Testament, patay pagka ayaw magpakatino. Sabi ng Bible, yung mga anak ninyo na pasaway, ayaw makinig, drunkards, i-surrender sa elders of the city. At pagka ayaw magpakatino, batuhin hanggang sa mamatay. May death penalty sa Old Testament. Sa New Testament, meron. Sinong pinatay? Si Jesus Christ. Death penalty. Anong kasalanan ni Jesus Christ? Wala. Pero inako niyang kasalanan ng bawat isa sa atin. May death penalty. For the wages of sin is death. Now, finally, sa family, kung meron pong transcendence, may hierarchy, may ethics, may oath, may sanction, may succession. So in other words, who takes over? Tatanda kayo, sino ang magmamana sa inyo? Yung inyong mga kayamanan, pagka nagmana, ang mga tagapagmana nyo matino, hahaba ang kayamanan nyo, dadami palalo. Pagka yung mga tagapagmana nyo masama, ay nako, ubus kagad yung pera nyo. Simot yung inyong mga kabuhayan, yung inyong mga kalupaan. Kasi ang mga tagapagmana ay hindi matino. So dapat, isipin natin ito. Dapat ang pag-aasawa, isipin nyo yung long term. Darating panahon, dapat may legacy kayo. Ito, pamana sa ating mga magulang ito. Na tinuruan tayo ng tamang pamumuhay, paano magbigay kay Lord, paano mag-save, paano mag-consume ng tama, paano mag-invest. At tinuturuan yung mga anak nyo. At paano mamuhay ng matino. Kasi pag ikaw hindi matino, lasinggero ka, ubos ang permo sa paglalasing. Sugarol ka, ubos ang permo sa susugal. Kaya pagka may mga may mga kandidato na puno-puno ng bisyo rin, ay nako, malamang ang kabang yaman na gagamit din para doon. Kasi ang bisyo, pag hindi yan sinuko sa Panginoon Jesucristo, hindi yan mawawala. So, who's takes over? So, dapat, Exodus 20, sabi ni Lord, yung mga henerasyon nyo, dapat pinagpapala. Or generation to generation, mga anak-anak ninyo. Sapagat kung ang mga unang lahi, pangalawang lahi, pangatlong lahi, hanggang third generation, pagka yan ay sumasamba sa Diyos-Diyosan din, sumpa hanggang doon. See? Kaya sa family, turuan natin yung ating mga anak. Kaya sa church din, merong succession. Ang sabi ni Lord, go and make disciples for all nations. Gusto ni Lord, maging disciple ang mga mamamayan. Maging alagad ni Kristo. Sa church, dapat may continuity of sa estado, merong continuity of existence. So, anong gusto nating maging mga mamamayan? Gusto ba natin mga mamamayan later on, wala na yung mga presidente, panay-bagong presidente na naman. Gusto ba natin mga mamamayan natin, mga adik, mga wala sa tamang pananaw, hindi ayos ang frame of reference sa pagiging husband and wife? Kasi malungkot minsan, may mga batas na nung ipinanganak, lalaki na nga eh. Bakit? Dahil doon sa gender sensitivity na inuusad mo, hindi mo pa din i-declare na lalaki. Kung kailan magkaroon ng isip, saka, lalaki ako. Sa ano gusto mo? Lalaki, gusto mo. Paano na maging husband? Gusto mo maging babae yun wala na mga husband. Babae, pinanganak. Ayaw mo pang i-declare na yun ay babae. Babaeng-babae na nga, ayaw mo pang i-declare. Dahil doon sa gender sensitivity na sinasabi mo.
Ay, paano maging wife yun? Well, di ba sa inyo, man, hindi nyo ako naintindihan. May mga batas na laban sa ating kultura, laban sa Diyos. Na nung nilikha ni Lord, si Adan, lalaki. At nilikha si Eve, babae. Maliban doon, no more, no less. Lumikha siya ng Adam, hindi siya lumikha ng Madam and Eve. Lumikha siya ng Adam and Eve, hindi Steve. Hindi siya lumikha ng Adam and Steve, but Adam and Eve. Husband and wife. Amen? Are you still there? So sana bilang mag-asawa, hindi pa pwedeng wala tayong pakialam sa takbo ng estado natin. May mga batas na inuusad sa plebisito, dapat makiisa tayo, dapat ang batas ayon sa alituntunin ng Diyos sapagkat siya ang Panginoon, hindi siya ang Lord, hindi si drug lord. Siya ang Lord sa estado, sa simbahan, at sa pamilya. Amen? Or else, sino magkukontinue ng existence ng bansang Pilipinas? Mga adik, mga drug lord, mga korap, mga krimen, mga lalaki na nga, parang hindi ko maintindihan, babae na nga. So dapat itaguyod natin yung pagiging Panginoon ng Diyos sa pagsasama. Amen. At ang iba, the rest, tutuloy po natin sa ilang mga seremonya. Tayo po ay tumayo. Sige, so pakinggan po natin ang kanila pong pangako sa isa't isa. The past weeks leading up this day have been crazy yet happy moments. But today marks the start of what I know will be a much happier life with you. A life of freedom and adventure. A life of love that only seems to grow stronger as we grow older. A life of laughter at the silliest of things. A life of growing with each other. I knew I loved you from the moment we met. And I have been helplessly lost in your eyes ever since. I vow to kiss you every day, as we will do today, with love and devotion, that each kiss we share from today will be a remembrance of our wedding vows, our joy, and everything we share. Our love is unique and to be cherished. To you, I promise only my constant devotion and love forever and ever. From this day forward, let us build a home together filled with love, laughter, joy, and light. When two become one, we create a family built on love. I love you. Palakpakan naman natin. Tinatanggap kita, Abby, bilang aking asawa at iingatan kita sa lahat ng panahon. Mabuti man o masama, sa karangyaan man o karalitaan, sa kalusugan man o karamdaman, ay iibigin kita at pagkakamamahalin. Hanggang paghiwalayin tayo ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, ibinibigay ko sa iyo ang aking taus-pusong pangako. Wow. Palakpakan naman natin. The best. Si Abigail naman. Ako ha. Happy birthday. Baka maiyak daw ako. Sige, maghawakan kayo. Mula sa araw na ito, gusto kong malaman mo na hindi ka na mag-iisa. Maggigisa ka na lang. Mahal kita dahil lagi mo sinasakyan lahat ng trip ko, sa pagiging baliw ko, sa pagiging maintindihin mo, sa laging pakikinig kahit tinutulugan mo ako. Kahit ang lakas-lakas ng hilik mo, okay lang, ganun kita kamahal. I love you for always believing in me, for making me feel strong, and help me to believe in myself, lalo na nung sobrang down ako.
I vow to support you emotionally, spiritually, and financially. Isasama ko sana yung physically, kaso hindi pwede. Ang bigat mo. I promise to love you sa paraang alam ko. Hindi ko man mapangako na hindi na ako maiinis sa'yo, lalo na sa tawa mo mapang-asar. Pipilitin kong habaan yung pasensya ko. I promise to love you for the rest of my life. Partners for life. My heart is yours. Love you. Tinatanggap kita, Bok, bilang aking asawa at iingatan kita sa lahat ng panahon. Mabuti man o masama, sa karangyaan man o sa karalitaan. Sa kalusugan man o sa karamdaman, ay iibigin kita at pagkakamamahalin. Hanggang papaghiwalayin tayo ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautosan ng Diyos. Ibinibigay ko sa iyo ang aking taus-pusong pangako. Alright, palakpakan naman natin. Sing. Okay, akin na. So, yung sing-sing po ay kadalasan, kung papansinin po ninyo, pakibukas mo nga. Ayan. Bigay mo sa lalaki, yung sa lalaki. Ayan. Yung maliit, hawak mo yung maliit. Ayan. Yon, yung malaki naman, bigay mo kay Abigail. Yon. So, kung papansin natin yung bilog ng singsing ay wala pong tigil na nagsasaad lamang ng ang pag-iibigan ay dapat walang tigil ng hanggang nabubuhay. Ano po? And narito po yung kanilang kapahayagan ng kanila pong pagmamahalan sa pamagitan ng singsing. Sige, pakiawak mo. Bro, pakisuyo. Habang sinusuot mo yan, kapatid, ay ipahayag mo sa pamagitan ng pagsuot mo ng singsing. Okay, pahayag mo ngayon. Sige, habang sinusuot mo yan. Suot mo na yan. Alright. Ang singsing na ito ang tanda at garansya ng aking walang kupas na pag-ibig. Sa aking pakikipag-isang dibdib sa iyo, sa pangalan ng Ama at Anak at Banal na Espiritu. Alright. Next. Ikaw naman, Abigail. Sige, suot mo. Ang singsing na ito, ang tanda ng garantiya ng aking walang kupas na pag-ibig. Sa aking pakikipag-isang dibdib sa iyo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. Ayun. Very good. Palakpakan naman natin. Alright. Panginoon, narito po ang mga ikalawang magulang, ang mga ninong at ninang. Kami po ay nakikipagkaisa na inilalapit sa inyo si Adele at si Abigail sa kanila pong pag-iisang dibdib na ito. Ikaw po ang magpala ng lubos, mga kailingan po nila at tugunin niyo po. Hanap buhay, kung meron man, ay lalong maging successful sa mga trabaho nila, mag-promote sila. Ipagkaloob mo ang mga maging anak nila, Panginoon, at i-bless niyo po sila ng lubusan. Kami po ay nagkakaisa ng nampalataya, sama-sama na nalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak na si Jesus at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po. This moment of my life.
Ang kandilang ito ay simpleng liwanag sa kanilang pagsasama na dumarating talaga ang panahon na minsan yung lalaki ay nadi-discourage. Yung lalaki ay nanghihina ng loob. At yung lalaki ay somehow bumibigay sa kadahilanan na ang kanyang liwanag ay halos nawala. Halos nawala ang liwanag sa lalaki. Failure, disappointed, bumigay, wala nang liwanag. Pero dahil sila ay pinag-isa ng Panginoon, si babae ang naging pagpapala kay lalaki para patuloy na encourage at bigyan ng lakas at liwanag ang kanyang husband. Ay mo lang, ilaw. Pero dahil si lalaki ang umibig sa kanya, sa hirap at ginhawa, sa kalakasan o karamdaman, sa kahirapan o kawalan, patuloy na nagbibigay lakas ang lalaki para bigyan ng kalakasan at ipanauli ang sigla para mamuhay ng tama ang kanyang asawa. Dahil dyan, siya ay patuloy nagbibigay liwanag sa kanyang asawa. Palakpakan naman natin. So sana sa inyong mga pagsasamang dalawa, magtulungan kayo. Huwag kayong magsiraan, huwag kayong magsisisihan, bagkos lubos kayong magpalakasan at magtulungan. Sapagkat kung meron mang tutulong sa inyo, ay walang iba kundi kayo talaga. Pero sa inyong pagsasama, siguradong pareho kayong dumarating na nangihina. Pero dahil dyan, nakaugnay kayo sa isang kandila, pakisindihan nyo, na kung saan, dahil sa isang kandilang ito na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo, ay mawala man pare-pareho ang inyong mga liwanag, ngunit kayo ay naroon na sa ilalim ng Panginoong Jesucristo para ipagpatuloy ang inyong buhay habang kayo nabubuhay. So nang dahil dyan, pakipatay mo pareho yan. Sige, patay nyo. O kahit wala na po yung mga ilaw na ito, si Lord ang patuloy na magbibigay sa kanilang ilaw at liwanag para makapamuhay ng lubusan. At dahil doon, mayroong isang kandila, ibig sabihin, iisa na po talaga ang kanilang buhay. Sige, maghawak-hawak kayo ng kamay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak na si Jesus, Panginoong Diyos, narito po si Abigail at si Adele na matagumpay na pinag-iisa mo. Panginoon, naniniwala po kami na dahil sila'y nagpapasailalim sa iyong alituntunin, sa iyong mga batas, naniniwala po kami na sa kanila pong pagpapatuloy nito ay pagpapalain niyo po sila ng lubos, iingatan at lubos na magiging tagumpay, maging successful sa buhay hanggang sa kanilang mga magiging anak, maging pagpapala sila, hindi lang sa kanilang pamilya, pati sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, dalangin po namin na patuloy po ninyo silang ingatan, pagpalain, at patuloy silang magbigay ng luwalhati para sa inyo, Panginoon. Na ang lahat ng kanilang mga gagawin ay maging pagpapala. Pati ang kanilang mga tinatangkilik, Panginoon, ay lalo pong pagpalain. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama
ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi na Amen. Iniling po natin, may hawak ng aras at ng Bible. Dalhin po ninyo rito. Ayan. Nakaligtanan ni Mister na ihandog, iintriga ang kanyang pinagkakakitaan kay Mrs. Ano? So dito ay tutuhanin na yamang ang mga aras na ito ay hindi po ito swerte, magiging swerte lang po ito, magiging pagpapala lang po ito pagka yung 10 bahagi ay binabalik nyo sa Diyos at yung 20% ay inyo pong sinisave, yung 70% kinukonsume nyo dahil kulang at kulang, mahalaga nakapagbibigay ka kay Lord at nakapag-save kayo. So yan po ay pagyamanin ninyo. At dahil ang salita nga ng Diyos ang siyang inyong pinangahawakan ay malamang, sa malamang, talagang magtatagumpay kayo sa inyong pagsasama. Okay? Ipinangako nyo ba, Adele at Abigail, na kayo ay tatalima sa salita ng Diyos at gawin ang tamang pananalapi? Opo, Pastor. Yes, Pastor. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Marap kayo sa akin. Habang nag-ahawak-hawak ng kamay. By the authority vested upon me, by the authority given by the Republic of the Philippines and by the Church to Disciple Celebration Fellowship, I now pronounce you as husband and wife in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say Amen. Amen. Marap kayo. Ladies and gentlemen, ipinapahayag ko ngayon na mag-asawa na si Ginoong Adele at Ginang Abigail Taligya. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ano po inihiling ng bayan? Alright. Sa pagbigyan, alright, one more time daw, one more time. One. Malakpak naman dyan. Ama, salamat sa lahat. Kahit wala si nanay, hindi na siya nakakapot. Salamat at hindi mo kami iniwan. Sana patuloy pa rin mo kaming gabayan hanggang pagtanda namin. Ganun din kami sa'yo. Tutulungan ka namin hanggang pagtanda mo. Mahal-mahal ka namin kahit hindi ka showy. Kasi bato-bato ka eh. Mahal-mahal ka namin. Alam din namin mahal mo kami. Kahit hindi mo lang pinapakita. I love you. Boom, pow. Pa, yes. Natatawa kayo dyan. Hindi, thank you kasi nagpunta ka dito. Ayun lang. Tapos kay Mama, iiyak na naman siya. Hindi, thank you kasi, alam mo na yun. Baka lalo kang umiyak. Ha? Hindi, si Mama, the best yan. Basta thank you, alam mo na yun. Kahit ikaw yung laging aligaga, akala mo ikaw yung kakasal. Sobrang thank you. Mahal na mahal kita.
maligaya kayo, pangayo kayo. Huwag mong patayin si Adel. Bahad nagkaanak ka, pangalan Adel. Alright. Amen. Ang pangalan, apelyido ay Caligya. Alright. Sige. Si tatay naman. Para sa inyo mag-asawa, ang hangad ko lang, lumigaya kayo. Kung maaari, magparami kayo para marami kayo makasama habang buhay. Yan lang. Maligayang maligaya ako. Kahit sinisira niyo yung makeup ko. Hindi. Abby and Adele, sabi nga, hindi ako nawala ng isang anak, kundi nadagdagan pa. Karoon na rin ako ng anak na lalaki. Sana, ang dalangin ko sa inyong dalawa, yun, maging maayos. Kung ano man yung mga nakita nyo sa pagpapalaki namin sa inyo, na nakita nyo na dapat yung tularan, gawin ninyo. Pero yung mga bagay, yung mga hindi nyo dapat tularan, dapat yun i-improve nyo para yung magiging anak nyo, yung buhay nyo maging maayos habang buhay. Sa inyong dalawa, congratulations. Happy birthday po. Everywhere I go, they be like, so bad.
together for Mr. and Mrs. Adele Caligue Jr. and Abigail Santos as they begin their special dance as husband and wife. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy. Yes, palakpakan naman dyan! Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Them old mistakes are gone, I won't do them no more. That's old news, that's new news. I done did that before. I turn nothing to something. My comeback on 100. Let's talk it, more action. You just gon' see coming. I just keep elevating. No losses, just upgrading. My lessons made blessings. I turn that into money. They gotta never settle. This view is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. Oh, you can talk all you want. See me as the greater, nothing I'm afraid of, and I can have it all. 5, 4, 3, 2, 1. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this yummy, yummy all in your tummy. So ladies, bago yan lahat, unfair naman, sumayaw kanina yung girls, ay yung mga gentlemen. Ngayon naman ladies, music, please! Hey! Oh, ay, sayo muna! Hey! Oh, di ba game na game si Ma'am? Ma'am, ano na ma'am, naka-strike? Taking me no, no, no.
Okay. So, pwede po ba natin ngayon hiramin yung bouquet ni ma'am? Asan po? Oy! Okay. So, tama po. Ang bilis naman nun. Congratulations, ma'am. Let's do it. Sa ating, okay. Pwede po bang makahingi ng isang upuan? Okay, ako na po. Go! Yeah! Ang cute ni sir, no? Lahat ng sayo may ganun, sir. Okay, slowly. Dadaan lang. Sir, mamaya pa yan. Okay. Okay. Yes, ayan. Okay, palakpakan po natin si Sir Adel at nakuha na niya ang garter. Ngayon naman po ay ipapasa nyo ngayon kay Sir Roy. Sir Roy, nakuha niyo na. Magkapatid po ba kayo? Parehas kayo ng dance step. Ay! Okay. Tandaan lang, tandaan. Okay, oops. Yes, there you have it, guys. Palakpakan naman po natin ang ating bagong couple. Ayan, maraming salamat po, ma'am, sir. Picture po muna tayo with the newlyweds. Congratulations po sa ating mga nanalo sa ating flower throw and bouquet throw and of course sa garter games. Maraming salamat at sa mga gentlemen and ladies na nag-participate, okay? And now, pumunta naman tayo sa ating best man. Ayan. Sa ating best man. Walang iba kundi ang brother ni Kuya Bok. It's Mr. Adel Caliga II. Okay, masasabi ko lang para sa inyong dalawa, salamat sa mga naitulong nyo rin sa akin tsaka sa pamilya natin. Sabi ko, magmahalan kayo ng habang buhay. Yan lang, pakasaya kayo. Basta, yan lang. Pagka may mga pinagdadaanan, daanan nyo na lang. Yan lang. Salamat sa lahat. Congrats. Yes, ayan. So, a cheers for them. And it's toast. Ready? Kampay muna, sir. Kampay to them. Okay, for the others, then shot. Go! Okay, that's it. Okay na po yan. Maraming salamat. Palakpakan po natin for the white toast. Sige po, ang message ko sa dalawang to ay sana patuloy kayong magmahalan. Kung ano man yung mga darating na sigurado yan may pagsubok na darating sa inyo eh. Pero sabi nga kanina, gawin yung sentro ng buhay nyo si Lord. At lahat mapagtatagumpayan nyo yan. Wala namang problema na hindi natin kayang dalhin eh. Kaya kung ano man yung mga pagdadaanan ninyo, sigurado kasi meron yan. Alam kong kakayanin nyo yun kasi alam ko na matatag kayong pareho. At sana sa mga darating na panahon, pag kayo nagkaroon ng mga anak,
sana magabayan nyo ng maayos yung mga anak, magiging anak nyo. At syempre, nandito lang kami ng mga magulang at pangalawang magulang ninyo. Handa kaming sumuporta sa inyo. Handa kaming, kung ano man yung makakaya naming itulong o gawin. Andito lang kami. Huwag kayong mag-atubili na lumapit sa amin kasi magkatabi lang tayo ng bahay eh. Ayun. Sige, sana maging maganda, maaliwalas, ano pa ba? Yun, maging fruitful yung maging buhay ninyo. Yan, para sa inyong dalawa, muli, congratulations. It's birthday of Mr. Adel Calia Jr., okay? So, batiin po natin siya sabay-sabay. Ready, music? In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yes! Thank you very much. Okay, so ngayon naman po, para po sa ating last part of our program for tonight, ay hindi po natin pwedeng hindi marinig ang sasabihin ng ating newlyweds. Let's start to Mr. Adel. Hello? Ano sabihin ko? Mag-start pa lang po tayo talaga eh. Thank you po sa lahat ng pumunta. Yung iba naka-win up, thank you rin po. Hindi na ako nakapag-thank you sa inyo yung mga naka-uwi. At yung mga natira po, maraming salamat po at nandito pa rin po kayo. Ayun, mahal na mahal ko po si Abby. And then, naiyak na tuloy ako! Ayun, maraming salamat po sa lahat. And kay Nanay, thank you Nay, natuloy kami. At kay Papa God. Mabuhay Philippines! Yes, okay. Palakpakan po natin si Mr. Adel. Okay, and now, pakinggan naman po natin ang kanyang may bahay. Yes. Magsisimula po ang inyong pagiging apelidong Caligya. Okay? Mrs. Abigail Santos Caligya. Yes. Happy birthday, Bok! Shot na daw! Thank you sa lahat ng mga nagpunta, lalo na sa mga supplier. Kay Miss B, thank you ng marami. Tsaka kay Chef Babes. Chef Babes, thank you! Yun lang. Thank you sa inyo. Mamaya sa bahay. Charot lang. Okay, ayan. There you have it, guys. So, pakinggan na po natin ang mga mensahe ng ating newlyweds. But before that, of course, our newlyweds would like to thank the following. Mommy Babes Events and Catering Services, Amare Events and Productions, Afford the Boot Philippines Photo Booth, Myron Mandak Films, Candid Emotions Photography, La Casa Antigo for the venue, Disciple Band, Makeup and Style by MC. Okay, so of course, well, I guess that's about everything, ladies and gentlemen. We have finally come to the end of our program. It has been a great day and a wonderful evening with you all. Again, thank you all for your presence. God bless and good day, good night to each and everyone. Thank you po.